Salamat po, Pastor, si Sam. Una, binabati ko ang Panginoon sa umaga pong ito. And then, binabati ko ang Panginoon sa buhay ng poging pastor na nagbigay sa akin ng mikroponong ito. At sa bawat isa sa inyo, salamat po. Salamat po sa inyo. Bagamat ako ay na-late kanina, ay nakarating pa rin. Better late than never. Isang pagkakataon, medyo okay. Ah, Magandang umaga sa inyo pong lahat. Batiin mo yung katabi mo. Hindi. Sabihin mo kumusta ka. Kasi baka hindi mo alam, nalulungkot yan. Hindi mo alam, ah, may dinadamdam yan. Kaya sabihin mo, kumusta ka. No? Isa pong kagalakan na tayo ay, hanggang anong oras po ba tayo? Hanggang Sanay ako magsalita ng 6 hanggang 8 oras. At hindi ko alam, yung pre-prepare ko message, abutin ng 4 na oras. Pero para sa inyo, isi-shorten po natin. Pwede ba yan? At pamagat po ng ating pag-uusapan sa ngayon ay nakikita nyo dito sa ating harapan, remaining in the vine. Correction lang po sa pangalan ko. Yung pangalan na yan ay Abbacan. So, ayan. So, ito po message na ito ay mula po sa aklat ng John chapter 15 verses 1 to 16, with which ito po yung mensahe sa atin sa umaga pong ito. At nais ko pag-isahin nating tingnan kung ano ang aklat ng John. Ito po yung teksto po natin. And ito po, tinan natin saglit kung ano ang John. John was probably written AD 70 after the destruction of Jerusalem. A brief history of John. And John, probably written in Ephesus. Pero bago mamatay si John, AD 90, ay nakita niya ang Christianity na lumago sa lugar po ng Ephesus. And isa sa purpose na John ay John chapter 20 verse 21. Ito po yung nung ang Panginoong Jesus ay nabuhay na mag-uli sa kamatayan. And then yung kanyang mga disipulos ay nagkakatipon. Nagkakatipon sila and then biglang nananalangin sila, biglang nakasarado yung pinto, nakasarado yung bintana, biglang pumasok ang ating Panginoong Hesukristo. Sino po nakaranas sa inyo ng ganon? Meron? Biglang nakasarado lahat tapos biglang may pumasok. No? And anong sabi ni Jesus Christ? Peace be upon you. As the Father has sent me, I am sending you. So yan po yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. No? At isa pa, ang tema po nito ay patungkol sa ano? Sa pag-ibig, and tingnan natin na bago mamatay si John ay meron siyang disipulo, isa naging tanyag ng tinatawag siyang church father. Ang pangalan po niya ay si Polycarp. No? John depicts Jesus as the Logos. No? In John chapter 1 verse 1. And John talks about the divine being of Jesus Christ. And John depicts the real life of Jesus Christ and his being the Son of God. Amen? The Gospel, ilan po ang aklat ng Ebanghelyo? There are 4 books of the Gospel. Ano po yung 4 na yon? Matthew. Yung 4 po na yon ay nahahati po sa 2. Yung Matthew, Mark, and Luke, they are called the synoptics. And most of the topic of the synoptic gospels ay tinutukoy po nila Jesus as the Son of Man. No? Although, natabanggit yan, Jesus is the Son of God, pero it's not their focus. Jesus is the Son of Man. Pero pagdating sa John, we can see Jesus as the Son of God. Amen? So, tignan natin.
in John are many verses that we know. Teka muna, tanong ko sa inyo, sino po ang may memory verse? Ano maalala niyo yung memory verse niyo sa aklat ng John? Pareho tayo. Na? What memory verse do you still remember in the book of John? Ano po yung mga yon? No? In John, tinandin natin na naandyan yung great I am of Jesus Christ. Ano po yung mga I ams ni Jesus Christ? Ano po yung mga yon? Tinan natin saglit bago tayo magtuloy. I am the bread of life. As sabi diyan, I am the living water. I am the light. I am the life. And I am the way. I am the truth. I am the good shepherd. I am the resurrection. And lastly, but not the least, is I am the true vine. With the many I ams of Jesus Christ, ilan po dyan ang pwede nating italakayin? Hindi po natin kayang talakayin yan sa buong maghapon. No? So, isa lang po ang po pwedeng pag-aralan natin. Yan po yung nasa dulo. I am the true vine found in the book of John chapter 15 verse 1. No? So, tingnan natin. Ano ba sinasabi ng ating teksto patungkol sa tinatawag na vine? Anong Tagalog ng vine? Ha? Vine? Sino nakakita sa inyo ng grapevine? Sa South Hope, nagtanim yung katabi namin ng vine. At yon yung vine na ginagamit pag gumagawa ka ng red wine. So, grape wine. And then, nung tinikman ko last week yung bunga niya, may buto. Sa maliit na ganyan lang, may dalawa ng buto yon. Sabi ko, ang pait naman ng buto nito pag kinagat mo. No? So, our text tells something about the vine. The vine that has what? Branches, and branches that has what? Leaves, flowers, and soon what? Anong mangyayari? Fruit. No, Jesus Christ is the vine, we are the branches. If we are the branches, what do we think? Kung ano nasa isip natin kung tayo ang sanga? Tingnan mo yung katabi mo kung ano iniisip niyan. No? Sino yan? Nag-iisip. No? Ano iniisip mo? Anong gusto mong gawin? Kung tayo ay manatili sa puno, tayo ay magkakaroon ng bunga. Amen. So, remaining in the vine produces a what? Good relationship with Christ. Kung ikaw ay manatili sa puno, meron kang magandang relasyon sa Panginoon. I am the vine and you are what? The branches. If you are the vine and Jesus is the vine and you are the branches, sabi niya, I am the vine, you are the fruit, what? Bearing branches, abide in me and I in you. That means abiding in the vine is becoming fruitful. Amen. Tinan mo yung katabi mo. Sabihin mo, mamunga tayo. Fruitfulness is a product of our connection and relationship to Christ. Fruitfulness is a product of our connection and relationship to Christ. Kung wala ka relasyon sa Panginoon, mahirap kang mamunga. Jesus, in our text, recognizes the presence and involvement of His Father. He did not set apart His Father in all His mission. Ang Panginoon, meron siya mission. Sa mission niyang yon, hindi niya iniiwan ang kanyang Ama. Amen? Ano lesson? Huwag tayong mag-iwanan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag tayong mag-iwanan. Amen. It is the same when applied to our family. Recognizing our parents, brothers and sisters, and being together produces a what? Good and harmonious relationship. Sa isang pamilya, kapag nagkawatak-watak yun, ano mangyayari? Amen? Mawawala yung magandang relationship. Jesus exhorts His followers, disciples, to always remain in the vine.
Mga kapatid, sino po yung vine? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Now, dalawang bagay ang pwede kong ibahagi sa inyo at ito po yung una. Christ and His disciples together form one whole and either being complete without the other. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay bumubuo ng pagiging iisa, hindi kumpleto kapag wala ang isa. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Hindi ako pwede. Sabihin mo, hindi ako pwedeng mag-isa. Amen. Hindi magiging kumpleto yon. The vine can bear no fruit without the branches. The branches cannot live apart from the vine. Without the branches, what? The stem is fruitless. Without the vine, the stem. Without the branches, the stem is fruitless. Pag wala yung sanga, ano mangyayari doon sa puno? Itotroso mo na lang. Magiging illegal laging ka na. No? Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in what? The vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, without the stem, the branches die. Then, sino sa inyo nakakita ng puno na tinanggalan ng sanga? Namunga ba yon? Hindi. Neither nakakita ba kayo ng puno na binalatan yung ilalim niya? Tumubo ba yon o patay na? Mamamatay yun. No? So, anong gagawin natin? Magpatuloy tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang mananampalataya. Sabi niya, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and what? Withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Sino po sa inyo ang naggagatong sa bahay? Dati. Ngayon? No, level up na. Sa bahay, nagagatong kami, may gasol, may may kahoy. Kaya pag nakakita yung mga bata ng doon nasanay na sila maggatong, kita nila sa nga, tuwang-tuwa sila. May gagatong tayo. No? Alam nyo, ang gustong-gusto ng Diablo, naghahanap siya ng igagatong. Amen. Hello? Ang gustong-gusto ng Diablo, naghahanap siya ng kanyang igagatong. Saan niya igagatong ito? Sa impyerno. No? Huwag sanang mangyari sa atin to, no? The branches and the stem constitute one fruit-bearing tree. Kapag nakita mo, maayos ang puno, maayos ang sanga, ano mangyayari dyan? Magkakaroon ng bulaklak, magkakaroon ng bunga. No? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. No? This is to my Father's glory that you bear much fruit, sabi ng Panginoong Jesucristo, showing yourselves to be my disciples. Amen? Magkaroon tayo ng bunga. Sabi diyan, ask whatever you wish and it will be done for you. Sa prayerful na tao, sa isang mananalangin na tao, ito yung kanyang ninanais gawin. Amen. At yung mananalangin na tao, yung prayerful na tao, sinasagot ng Lord ang kanyang mga kahilingan. Amen? So, sabi diyan, we are all the branches and Christ is a stem. Tayo lahat, yung sanga, ang ating Panginoon, ang ating pinakapuno. The essence of the formulation is love. Amen. That enjoined the two. Tandaan nyo, pag-ibig. Sabihin mo sa katabi mo, pag-ibig. Amen. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Amen?
Christ entrusted in you and me the ministry for us to remain in Him and be fruitful. Let us always be connected to divine. Malinaw naman siguro. Manatili tayo lagi sa puno. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, manatili ka. Amen. Merong awit na ang pamagat ay, ano ba yon? Manatili? Mananatili sa'yo. Diba? Sa iyong piling, di ba? We need to be always with the vine. Sabi niya, let us always be connected to the vine. Pero ang sabi niya rito, we need to be always with the vine. Hindi ka lang basta mananatili doon, kundi lagi mong kasama dapat ang ating Panginoon. Amen? So, pangalawa, the unity of the tree is formed by the unity of life. Ang pagkakaisa sa puno ay nabubuo sa pagkakaisa ng ng buhay. Amen? So, tinan mo kung buhay na buhay yung katabi mo. Tapikin mo, buhay ka pa ba? Amen. Kung buhay yan, magsasalita yan. Kung hindi, maiging kung natutulog yan at sinasabi niya, at least mamaya may gigisingin ka. Diba? So, mga kapatid, tinan natin yung pangalawa. This is not by mechanical connection. It is but by organic relationship. Ito yung pagkakaroon ng kusa na relasyon sa bawat isa. Kung wala yung kusa, kailangan mong hilain pa yan. Oy, kapatid, dali ka, mag-prayer time tayo. Marami tayo paglinggo, pagdating ng prayer time, ano nangyayari? Marami pa rin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, marami pa rin. Amen. If you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Kanina, ask whatever you wish and it shall be done for you. Sabi niya dito, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Amen. Ang hinihilingan natin lagi ng pabor ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Relationship with Christ is vital. Napakahalaga in the unity of His saints. No? Napakahalaga yung relasyon natin sa Diyos. Kapag wala tayong relasyon sa Diyos, maaaring nagsasama tayo, pero wala tayong interest sa bawat isa. Wala kang ka-desire sa isa't isa. Diba? Pero, kung may relationship ka kay Lord, no, pag nakikita mo yung kapatid mo, kumusta ka na. Amen. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you what? Friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Amen? Sino sa inyo ang may kaibigan na maaasahan? Meron? Marami akong kakilala na nandun sa kulungan, testimony nila, marami silang kaibigan. Pero nung nagkakahulihan na, nasaan yung kanilang kaibigan? Ang dumadalaw sa kanila ay hindi yung kaibigan. Sino? Yung kanilang kapamilya. Amen? Pero dito, ang sabi dito, kakaiba dito, I have called you friends. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I have called you friends. Tingnan ninyo, kaibigan tayo ni Kristo. Unang-una, sa isang nangangamuhan, hindi niya alam kung anong plano ng kanyang amo. Pero dito, Panginoon natin, alam natin yung kanyang plano. Amen?
Kasi bakit? Tinuring tayong kaibigan at sinasabi niya sa atin kung ano yung kanyang mga plano. Amen? For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Amen? So meron tayong misyon. Si Kristo ay may misyon. Tayo ay may misyon. Sabihin mo sa katabi mo, may misyon tayo. Amen. So, the unity in the relationship was sealed by what? By love. Kanina, the formulation, the essence of the formulation was enjoined through love. Dito, the unity in the relationship was sealed. Ano yung Tagalog ng seal? Seal. Tatak? Palot? Diba? Sinelyohan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? So, greater love hath no man than this, that a man lays down his life for his friends. You are my friends if you do. Tinan ninyo, meron tinatawag na condition, if you do whatsoever I command you. Kaibigan ka ng Panginoon kung susundin mo ang kanyang mga utos. Kung hindi mo naman susundin, kaibigan ka pa rin. Pero lahat ng hihilingin mo, hindi mo na niya sasagutin. Amen? Kasi sasagutin niya kapag alam niya yung puso mo ay right with Him. Amen? So, it is spiritual unity, not a bodily kind, but inward and of the Spirit. Yung relationship natin sa Panginoon, yung pagkakabuo ng buhay ay spiritual unity. Ito yung pagkakaisa na meron tayo. So, nakikipag-isa ka kay Kristo sa Espiritu at sa ano? Sa katotohanan. That is why you are worshiping the Lord in Spirit and in what? In truth. When the advocate comes, whom I will send from you to you from the Father, the Spirit of truth goes out from the Father, He will testify about me. Ang nag-uugnay sa atin ay walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo na ating Panginoong Jesucristo. Yung Espiritu ang nag-uudyok sa atin upang tayo, gisingin tayo sa umaga, anak, punta ka na doon at magsimba ka. No? Punta ka na doon, mag-prayer time kayo. Anak, gumising ka na, mag-devotion ka. Anak, gumising ka na, mag-Bible reading ka. Amen? Sinong gumagawa po niyan? Nagde-devotion, prayer time, tama ba? Bible reading. Ano pa? Tanungin mo yung katabi mo, ginawa mo ba? Huwag kayo magalit. No. Sabi diyan, the purpose of unity is to make you and me joyful. Isa sa pinakapunto ng pagkakaisa ay upang tayo ay gawing masaya. Nagagalak. Nagalak ka ba? Tingnan mo yung katabi mo kung malungkot. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Amen. Tanungin mo ulit yung katabi mo, kumpleto ka. Ay, kumpleto ka ba? Yes. Anong sagot? Anong sagot? Amen. Kala ko hindi. The branch is one with the tree. Yung sanga at saka yung puno ay dapat iisa. Hindi yan po pwedeng hiwalay. Sino po sa inyo ang may kapitbahay na may mangga? Na yung sanga ay nakaganyan sa inyo. Pag nalalaglag yung dahon, anong gagawin mo? Nainis ka, natutuwa ka? Oh, pareho tayo. Pero pag namunga, kanino? Di ba? Buti pa yung bunga, hinahabol. Yung dahon, hindi. No. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
I can do nothing. Apart from the Lord Jesus Christ, I can do nothing. No? Kaya si Pablo, at sabi ni Pablo sa Pilipos, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Gagawin niya lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapalakas sa Kanya. Hindi ko naman magagawa ang mga bagay na ito kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So bawat isa sa atin, magagawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, we are one with Christ. One in Christ's purpose. Amen. My command is this: love each other as I have loved you. Amen? Sabihin mo sa katabi mo again, mahal kita sa Panginoon. Amen. One in fellowship, one in love, one in direction. Dati, na meron tayong mga fellowship, meron tayong pagmamahalan, pero naaayon sa pagmamahalan at fellowship ng mundo. Walang direction. Pero ngayon, may pagmamahalan, may relationship, may direction sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? These things I command you that you love one another. No? As the Father has loved me, so have I loved you. Continue in my love. If you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Amen. In John chapter 14, verse 23, a cross-reference, sabi ni John, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Mga kapatid, may tanong ako. Anong kaibahan ng tahanan sa bahay? Ano ang bahay? Yung bahay, yung structure. Ano po ang tahanan? Hindi ko narinig No? So, yan na yan. Yan na yan. Sabi niya dito, we will come to them and make our home with them. No? Kasama mo sila. Gagawin kang tahanan ng Diyos. In one illustration, sabi ni Pablo, sa 1 Corinthians, sabi niya, you are the temple. Hindi niyo ba alam na kayo ang templo ng Panginoon? Kung saan ang kanyang espiritu ay nananahan sa inyo. No? Ikaw ang templo. Ikaw ang tahanan. Ikaw ang tirahan ng Diyos. Amen? Saan? Saan tumitira? Sa ulo, sa puso, o sa nguso? No? Diba? Sa puso natin. No? We must live in the unity and love of Christ in our lives. No? Sabi niya dito, sa ating pagtatapos, tanong ko, may naintindihan po ba kayo? Tanungin mo yung katabi mo, may naintindihan ka ba? Ano po yung dalawang punto natin? Ano yung pamagat natin? Mga kapatid, magtatapos tayo rito. Sabihin mo sa katabi mo, mamunga ka. No? Fruit bearing is our aim. We must desire a fruitful ministry and always long for it to grow. Amen? We must desire a fruitful ministry and long for it to grow. Gusto nating lumago yung ating ministeryo. Gusto nating lumago yung ating gawain. Amen? Ito ang pinaka-purpose ng ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang yung nag-aasam ka na mapunta ka sa langit, kundi dapat pagpunta mo sa langit, may kasama ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kasama kita. Amen. No? Wag lang muna ngayon, ha? Dito muna tayo. Stay engaged with each other.
Engage tayo sa bawat isa. Hindi yung tinatanong, sis, bro, nasaan ka? Eh, dito ako, nag-pitching ako. Ha, nasaan ka? O, di ba? Nagkanya-kanya ng gawain. Stay engaged with each other. Dapat kasama natin ang bawat isa. Amen? And stay interested with each other. Dapat may interest tayo sa bawat isa. Walang iwanan. Amen? No? So, stay serviceable with each other. Tumutulong tayo, tumutugon tayo, no? Sa bawat isa sa atin. No, kapag may nangangailangan, tinutulungan natin. Maalala ko ang inyong isang pastor dito, kapag tinatawagan yan on time, pumupunta yan, no? At yan ay walang iba, hindi nakaupo doon sa likod. Saan ba si Pastor Tito? Anytime na tawagin mo yan, naandyan yan. No? So, ginagawa, that is service. No? That is being interested. That has the desire to serve. Amen. So, bawat isa sa atin, tulungan natin ang ating kapanampalataya. Amen? So, mga kapatid, be a witness of love of Christ to others. Live a life filled with the love of Christ. No? Magmahalan tayo. Deepen your root of love to Christ and to others. Mga kapatid, pag hindi malalim yung pananampalataya mo, yung pag-ibig mo sa ating Panginoong Jesucristo, pagdating na isang problema, maaaring ikaw ay taob na. Amen? Kailangan mong palalimin yung pananampalataya mo, yung pag-ibig mo sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming problema ang pinagdaanan ng iglesyang ito. Sa buhay ng bawat isa sa atin, maaaring sa pamilya, dumaan tayo sa maraming problema. Pero, tandaan mo, kung wala kang pag-ibig kay Kristo, amen, ano ang pwede mangyari sa buhay mo? Anong po pwede mangyari sa iyo? No? Maaaring kalimutan mo na lahat. At yung iba, meron tayong alam o kakilala o kaibigan o naririnig sa mga marites, no? Nagpakamatay na lang. Kasi wala silang pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. No? You need to deepen your root of love. Tingnan mo yung ugat, kung saan nag-uugat, saan ang pinag-ugatan ng iyong pag-ibig. Amen? Amen. Hello? Tingnan mo kung saan nag-uugat yung pag-ibig mo at sabihin mo sa katabi mo, ang ugat ng aking pag-ibig ay si Kristo. Amen? Si Kristo na nag-alay ng buhay para sa akin. In 1 John chapter 2 verse 28, ang sabi niya, and now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. Amen? Sa ating pagtatapos, manatili tayo. Gawin natin yung ating tungkulin, yung ating ministeryo, upang pagdating ng panahon, hindi tayo nahihiya na humarap sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo natatakot na humarap sa ating Panginoong Hesukristo. Kundi pagdating ng panahon, tayo ay nagagalak na harapin ang ating Panginoong Hesukristo kasi bakit? Ginawa natin ang ating tungkulin para sa Kanya. Amen? Amen. So, purihin ang Panginoon. Sa ating paglilingkod, sa ating mga gawain, magpatuloy tayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy tayo. Amen. Pwede ba nating basahin? Teka muna, sabay-sabay tayo. 1, 2, ready, go! Amen. Pwede ba tayong manalangin? Hallelujah. Thank you, Lord, sa mensahe mo na pinagkaloob mo sa mensahe kung saan kami dapat na manampalataya na sa inyo
ay magkakaroon ng bunga. At hindi lamang ang aming sarili ang siyang ihaharap namin sa inyo, kundi ang bunga ng pag-ibig mo na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa matungkulin na meron kami. Sa aming pamilya, sa aming simbahan, at sa aming kapwa. Pagpalain mo ang patuloy na pagkakaisa at pag-uunawaan ang tungkuling iniatang mo sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, ang aking samot dalangin. Bawat anak ng Diyos ay magsabi na, Amen and Amen. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah.